Magandang umaga po at pinagpalang pagkakataon na muli ay makapagbigay po tayo ng pagbubulay-bulay sa umagang ito. Sa ating pong mga kapatid na sumusubaybay sa gawain ito, salamat po sa inyong tiyaga pakikinig. Umasa po kayo na kayo po ay patuloy na pagpapalain at ingatan ng Panginoon kung paano ninyo lubos na pinagpapahalaga ng salita ng Diyos, ganun po kayo pangangalagaan. Sa ating pagsisimula tayo po ay manalangin. Dakila at mapagpala namin Diyos, salamat po sa pagkakataong ito na binigay mo sa amin upang makapag-aral at mabigyang tanglaw muli ang aming mga puso at ang aming mga isip mula sa iyong mga salita. Pangunahan po kami at pagpalain, ingatan po ang pamilya ni Pastor Led, kanyang may bahay, ang kanyang mga anak, ang kanyang ministeryo. At ang iba pa namin mga kapatid na kabahagi ng gawain nito. Pagpalain mo po kami sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang ating pong pagbubulay-bulay, hangin po natin sa Proverbs chapter 28 verse 6. Better is the poor that walketh in his uprightness than he that is perverse in his ways, though he be rich. Maigi ang dukha na lumalakad sa kanyang pagtatapat, kaysa suwail sa kanyang mga lakad, bagamat siya'y mayaman. Ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulay, better is the poor. Maigi ang dukha. Nais nating linawin na kailanman hindi po ninais ng Diyos na tayo mabuhay na sa lahat at nagkukulang. Sa pagkakataong ito, ang ating pong pag-aaral ay dahil nais ipakita ng Diyos ang kahalagahan ng katwiran at pagpapahalaga sa kanyang mga salita at pagsunod sa kanyang mga palatuntunan. Na kung mamimili, mas higit pang mabuti ang dukha basta't nakasusunod at nagpapatuloy sa mga utos at salita ng Panginoon. Sa ating pag-aaral, pansinin po natin na may mga katangiang pinangingibabaw at pinaiiwasan ang sulat na ito sa Kawikaan. Ang kabanatang 28 ay nagtuturo, ingatan natin ang ating mga sarili. Nagpapahiwatig ito ng kaalaman at karunungang ipinapahig ng Diyos na nagbubunga ng kakainan na makita natin ang mga gawit ugaling dapat ay iwasan. Ang mga sumusunod na pag-uugali ay sa talatang 1 hanggang talatang 5 ay ang ugali ng paglakad sa kasamaan o makasanayan, ang pagsuway. Gayun din ang gawi ng pag-aalsa o sa wikang Ingles, rebellious attitude. Sa talatang 2 po yan, yung pagiging masama o ugali ng pagsuway, talatang 1. At gayun din ay ang ugali ng pagiging mapanikil, ang pagpapaya at hindi pagpansin sa mga nangangailangan, talatang 3. Ang gawi ng pagkonsinti sa masama, talatang 4. At higit sa lahat ay ang kawalan ng pagkaunawa o tamang pagpapasya sa matuwid na pamamaraan ayon sa kalooban ng Diyos o ang hindi pagbibigay pansin sa turo ng salita ng Diyos kung tayo nagpapasya, talatang 5. Kaya mapapansin po natin sa talatang ating pagninilay-nilayan ay mayroong pagbibigay diin sa kahalagahan at kahigitan ng pagiging dukha kaysa naman sa pagiging mayaman na walang katwiran at nabubuhay sa pagsuway. Ang wika ng ating talata, maigi ang dukha na lumalakad sa kanyang pagtatapat. Ang pagkagamit ng salitang maigi ay nangangahulugan ng higit na masaya, mabuti, kapaki-pakinabang at higit na pinagpapala. Dahil ang tunay na yaman ng taong dukha na binabanggit dito ay ang katwiran at katapatan sa Diyos. Ibig sabihin, bagamat dukha, subalit mayroong higit na yaman o pinagkakaluban ng Diyos ng higit na pinagpalang buhay. Kaya maliwanag na hindi po ang material na bagay lamang ang pamantayan ng pagpapala ng Diyos. Kaya wala man marahil ng maraming bagay na tangan sa kanyang mga kamay o wala marahil lubusang laman ng kanyang bulsa, subalit puno ng kasiyahan at kapayapaan ng kanyang puso. May mga taong mayaman, subalit nag-aalala. May mga taong mayaman, subalit walang pagkakasundo ang kanyang tahanan. Madilim ang kanyang landas at wala siyang katiyakan. Kaya nabanggit, tunay na maigi pa ang dukha. Better is the poor. Maigi ang dukha. Bukod pa rito, kung babalikan natin at papansinin ang daloy ng talata na ating pinagbubulay-bulayan, mapapansin natin ang sabi sa huli, kaysa suwail sa kanyang mga lakad, bagamat siya'y mayaman. Madiin ang pagpapaalaala na kung ang isang tao ay patuloy na magnanasang yumaman at abutin ang kanyang pangarap kapalit ang pagsuway,
kapalit ang pagpapaisantabi sa mga salita ng Diyos, meron siyang hindi mapapansin na nalalagay o napapasa kanyang buhay. Una, siya'y masasanay sa masama o masasanay sa gawi ng pagsuway o pagtalikod sa Panginoon. Yan ang sinasabi ng talatang 1. Masasanay siyang magkaroon ng rebelding puso o mapag-alisang puso. Talatang 2. Mapanikil o hindi marunong makadama sa pangailangan ng mga nangangailangan. Talatang 3. At higit sa lahat, walang tapat o sapat na pagkaunawa sa tamang pasya ayon sa kalooban ng Panginoon. Talatang 5. Ibig sabihin po nito, makakasanay ng isang taong higit na ninanasa ang makamit ang pangarap kaysa maging masunurin sa Diyos ang tanungin ang mga turo at aral ng salita ng Diyos. Makakasanayan niyang pagdudahan at pag-anilangan kung turo nga ba ito ng Panginoon. Marami siyang mapapakinggang aral mula sa mga tagapangaral o pastor na madalas niyang tinatanong, madalas niyang pinagdududahan. Kaya nga, ang nais ng Diyos ay maging tapat ang ating puso. Dahil dito, hindi natin pag-aanilanganan ng mga turo at aral na itinuturo sa atin ng Panginoon. Nahihirapan ang isang tao na tanggapin ang kalooban ng Panginoon at ipagkatiwala ang lahat ng pangyayari sa Diyos dahil nasanay siyang malayo sa Panginoon. Better is the poor, maigi ang dukha. Araw-araw ang mahalagang tanong ay, ano ang makapagbibigay ng katuwaan sa Diyos? Hindi po ano ang magpapasaya sa atin o anong gusto natin. Huwag po tayong mag-alala, kapag natuwa ang Diyos, siya ang gagawa ng paraan para tayo'y pasayahin. Mapalad ang isang taong ang nagpapasaya sa Kanya ay ang Diyos. Kaya, ito ang giya at gabay natin sa bawat araw. Kapag nagawa na natin ang magbibigay saya at tuwa sa Diyos, nakatitiyak po tayo na lumalakad tayo sa katwiran at ang dulo ay katuwaan at kapayapaan. Kaysa sa marangyang pamumuhay na malayo sa Diyos sapagkat ang dulo ay kadiliman at kawalan ng katiyakan. Better is the poor. Maigi ang dukha. Ika nga po sa Kawikaan Kabanatang 28 talatang 6, maigi ang dukha na lumalakad sa kanyang pagtatapat kaysa sa suwail sa kanyang mga lakad, bagamat siya'y mayaman. Manalangin po tayo. Dakila at pagpala namin Diyos. Salamat po yung katapatan sa pagpapalala sa aming higit na maigi pa rin, bagamat dukha, subalit tapat at sagaan ang aming puso sa pagsunod sa iyong mga salita. Ito ang magbibigay ng katiyakan ng aming mga landas na ang dulo ng kapayapaan at pagpapala ay ganitong mga lakad. Salamat po Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.